Kung sariling ina ay di ko maipagtanggol, ano pang silbi nitong Supreme Bone? Gusto mo ba talaga ang Supreme Bone? Narito! Kunin mo! Panger. Inay, Putang ina mo. Tinawag kitang kapatid? Akala mo talaga bunso kita? Ayoko. Anak, gago ka. Tingnang mabuti. Inay! Inay! Bakit? Bakit naibigay ko na ang dakilang buto? Sige, MDA, nakatatanda. Nahiwalay na ang putanginang to sa dakilang buto. Walang banta sa pwesto ko. Walang peligro sa trono ko. Purahin ang alaala niya, palayasin sa palasyo ng Dragones. Ha 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 ha! Kamusta MJ anak? Ako'y mag-sign off na ngayon. Magkita tayo bukas sa oras ding ito. Naku, buhay PA siya. Di ka namatay sa mataas na lugar na ito? Tao ka ba? Inantala ko ang livestream para iligtas ka. Kung hindi ka maganda, hindi kita ililigtas. Sino ka at ano ang gusto mo? Ako rin ang tanong. Sino ka? Ano ang pakay mo? Bakit ka namatay sa harap ng bahay ko? Ikaw palang nagligtas sa akin? Kung hindi, Wala talaga akong maalala. makinig ka. Nag-livestream ako kagabi dahil sa'yo. Alam mo ba kung magkano ang nawala sa akin? 10,000 piso. Tawagan mo agad ang pamilya mo at bayaran mo ako. Anong pana sa ulap? Anong pamilya? Wala talaga akong maalala. Akala mo totohanan? Mukhang may amnesia ka nga. Wala ka talagang pera? Magtrabaho ka na lang para sa akin. Maglinis ka ng bahay ko. Katulong. Ano pangalan mo? Naalala mo ba? Hindi ko maalala. Pwede kang maging... Chenshi ba na lang? Chenshi ba? Oo. Simula ngayon, ate ang bahala sa'yo. Sumunod ka na lang sa akin. Magbanat ka ng buto, dalhan mo ako ng fries agad. Yung may flavor, lime flavor. Lime flavor. Salamat, Tito Jang. Sa 10 kotse para sa akin, mua, 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 mua. Hahaha, Diyos ko. Bro, salamat sa maliit na beer. Salamat. Akala mo binibigyan ka namin ng regalo? May kinakasama ka dito, no? Bro, 2 maliit na beer lang binigay mo. Anong pinagsasabi mo? Umalis ka na. Wala kaming pakialam. Disappointed kami sa'yo, Chensichi. In-unfollow ka na namin. Teka, kapatid ko talaga yan. Huwag kayong maniwala. Shiba, halika, halika. Nakita nyo? Kakambal ko to. Tignan nyo kung magkamukha kami. Batiin mo sila. Hello sa lahat, ako si Ken Shiba. Ako ang kapatid ni Shiki. Sige na, kumanta ka para sa kanila. Ready? Go. Hindi PA, nagkaroon ng ganito karaming tao. Ate, ang ganda nito. Carnival. Puro pera to. Wow. Cloud piercing arrow. Salamat sa cloud piercing arrow. Love you, Mua. Parang pumitas ng puno ng pera. Kapatid, ipapasok kita sa malaking laro bukas. Paano yung malaki? Ulit? Kumusta, MGA baby?
Ngayon may live broadcast tayo sa labas. Galingan nyo. Walang problema. Kumusta sa inyong lahat? Aawitan ko kayo ngayon. Kung gusto nyong makita ang six-pack at pectoral ng kapatid ko, hindi sapat ang sports car. Kiyaw, kiyaw, kiyaw. Ate, kontento ka na ba? Ang hirap. Sino ka? Ang kapal mong pumunta dito, naghahanap ka ng kamatayan. Teritoryo ko ito. Nakakakuha ka ng pera dito nang hindi ka nagpaalam. Hahaha. Kuya, hindi ko alam na lugar mo pala ito. Aalis na ako. Anong gusto mo? Aha, wala lang. Samahan mo ako ng babae mo. Pumunta tayo sa kagubatan. Aliwin mo ako. Kapag masaya na ako, papakawalan kita. Gusto mo bang mamatay? Ay! Ayoko nang bugbugin ako. Aray! Tigil na ang lahat. Binibining Song, bakit kayo nandito? Yung MGA tao kanina. Ayos ka lang? Ikaw talaga... Ito ang number 1 fan ko. Ay, hindi po. Ate, binigyan niya kami ng 30 cloud piercing arrow. Ito si Binibining Song, pangalawa sa mayamang babae sa Jiangcheng. Tol, bakit hindi ka pumunta sa bahay ko para maging personal kong mga awit? 10 milyon sa isang taon. 10 milyon. Binibining Song? Magkapatid kaming umaasa sa isa't isa. Pinalaki ako ni ate sa hirap at pagod. Ang pag-aalaga niya sa akin. At Sige na. Isama mo na yung kapatid mo. Wang Yuxuan. Anong ginagawa mo dito? Binibining Song. Kung tama ang alam ko, ang pamilya niyong Song ay nasa 4 na malalaking angkan ay pang-4 lang. Samantalang ang angkan naming Huang ang numero 1. Isang tawag lang, makakansila ako ng 100 milyong kooperasyon, 100 milyong kooperasyong pang-ibang bansa. Anong maihahambing mo sa akin? Kuya, ito yung lalaking nanakit sa akin. Walang silbi? Para saan PA kita pinalaki? Natatalo ka PA ng isang bakla? Wang Yuxuan, huwag kang magulo. Pag-usapan natin ito ng mahinahon. Miss Song, huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon. Papuntahin mo dito ang lalaking to at lumuhod sa kapatid ko para humingi ng tawad. Tapos, kalimutan na lang natin ito. Bibigyan kita ng 3 segundo. Kung hindi ka luluhod para humingi ng tawad, baka magpaputok na ang baril ko. putukan mo kung kaya mo. 3, 2, 1. Aba! Oh. Shiba? 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 Inay, Shiba, anong nangyari sa'yo? gusto kong bumalik sa Dragon Palace. May kinalaman itong tao sa Dragon Palace. Kung magagamit siya ng aming Song family, baka ang aming Song family ay lalong yumaman. Bakit mo gustong pumasok sa Dragon Palace?
Hindi ko masasabi. Para makapasok sa Dragon Palace, sumali ka sa isa sa 4 na pamilya, isa sa kanila. 4 na pamilya ang nagpapatakbo ng Dragon Palace, pinamumunuan ng Huang family. Kung hindi ka isinilang sa Dragon Palace, pwedeng sumali ka sa triennial na eleksyon ng Dragon Palace. Ang nangunguna ay magiging core disciple, ang susunod na 5 ay inner disciples, ang sumusunod na 10 ay outer disciples. Ano man ang maging disciple mo, basta makapasok sa Dragon Palace, magiging matagumpay ka, makikinabang din ang pamilya mo. Ang ibig sabihin, yung kanina ay pangalawang anak ng royal family. Oh. Sa kanila, laging nananakit ang Huang family sa Jiangcheng. Si Shiba rin ang nagtanggol sa MGA taga Jiangcheng. Pero maghihiganti kaya sila? Gusto kong sumali sa Song family. Pwede mo ba akong ihatid kay Director Song? Oh, inaanyayahan din kita sa aming Song family, sumali sa eleksyon ng Dragon Palace. Wala kaming lalaking miyembro sa Song family. Kung papayag ka, kukumbinsihin ko ang tatay ko, ibibigay lahat ng pondo sa'yo. Pati ako. Anong sinasabi mo? Huwag ka nang maasim na ubas kung di mo kaya. Kumusta, Tito Song, team leader? Kiano, prinsipe ng anong pamilya ito, mabait itong bata. Sinabi ko na dati, para makipagkaibigan ka pa. Tatay, MGA, kaibigan ko sila sa labas. Hindi galing sa may kayang pamilya. Pangkaraniwang kaibigan lang sila. Bakit sila pumupunta sa pamilya Song? Lahat ng uri ng tao ay dumarating, hindi kami kumukuha ng katulong. Tatay, MGA, kaibigan ko sila. Kahit isang araw, PA lang kaming nagkakilala. Mga tunay na kaibigan na kami. Sa pangangailangan. Pangahas kayong manlait sa anak ng Song sa Jiangcheng. Parang gusto niyang maglaho sa Jiangcheng, mga taong ayaw nang mabuhay. Ang pamilyang Huang. Ano? Oh, pamilyang Huang, mga gulo sila sa liwanag ng araw. Pinatumbang lahat ng kapatid ko sa ilang segundo. Pangahas kayong manggulo sa Huang. May lakas kayo ng loob. Huwag ninyong apihin ang Song. Lumabas kayo. Team Leader Song, dumalaw ako para makipagkasundo. Pakikipagkasundo. Ikaw lang? Isang hampas lupa? Ano ang sasabihin mo? Nais kong sumapi sa Song para sa eleksyon ng Dragon Palace. Kiano, itapon mo na yang tarantadong dukha. Palayasin mo na. Kahit gusto mo siyang alagaan sa bahay bilang gwardiya, hindi ako sasang-ayon. Tatay. Aalis na lang ako. Ano? Gusto mo ba tawagin ko ang gwardiya para palabasin ka? Tawagin ang seguridad. Ikaw... Shikit Shiba, pasensya na kay tatay ngayon. Matigas talaga ang ulo niya. Okay lang po, Miss Song. Pero huwag kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong mapapayag ko si tatay na sumama sa pamilya Song. Umuwi muna kayo at hintayin ang balita ko. Nanonood ba ng livestream tatay mo? Miss Song, may MGA pagsubok talaga sa buhay. Pakisabi po sa tatay ninyo, huwag niyang hamakin ang MGA dukhang kabataan. Tatay, tayong lahat ay kaibigan sa panahon ng pangangailangan. Sige, tigil mo yung kabalbalan, maglaro ka na mag-isa. Maligayang pagdating hari ng palasyo. Ano ba ang importante sa pagpunta mo dito? May 2 bagay ako para sa'yo. Una, tulungan ng palihim si Qian Shiba. Pangalawa, tipunin ang ebidensya laban sa pamilyang Huang. Gibain ang angkan ng MGA Huang. Mula ngayon, ang inyong angkan Song sa Jiangcheng ang papalit sa pamilyang Huang. Opo. Pero sino ba itong si Qian Shiba? Ang masamang salita ay nagdudulot ng kapahamakan. Turuan kita ng isang salita, ang asong masunurin, hindi basta kumakagat ng tao. Hindi ko alam kung anong pagkakamali ko. Ang nanlalait ay lalaitin din. Napakatakwas na maging una dyan sa eleksyon. Babalik ako sa palasyo para ipaghiganti si nanay. Ang social naman nito. Hoy, ano nung ginagawa mo? Tingnan mo yung gusot mong itsura. Hindi kayo karapat dapat pumasok dito. Narito kami para sa eleksyon ng Dragon Palace. Hindi ba't dapat tingnan mo yung dumi ng itsura mo? Hindi lugar para sa inyo ito. Lumabas kayo dito. Kuya, huwag kang masyadong mabagsik. Matagal na kaming magkapatid na nagtutulungan para sa paligsahang ito. Napakalayo ng aming nilakbay. Masakit na ang MGA pa ako sa paglalakad. Kuya, pakipapasukin naman kami. Para makasali sa eleksyon ng Dragon Palace, ano ang MGA kailangan? Huwag mo na ibang bagay ang pag-usapan. Galing ba kayo sa kilalang angkan? Di ba dapat magpakita muna ng galang? Ituturo ko sa inyo ang tunay na mundo. Tingnan mo yung duwag niyang itsura.
Kung hindi ito, gumapang ka sa pagitan ng hita ko. Sasamahan kita. Ahahaha. Walang galang. Siya ang aking ampon na anak ng Angkan Song at tunay kong tagapagmana. Sa palagay mo ba, karapat-dapat siya? Hoy, bakit hindi ko alam ito? May tunay na tagapagmana pala si Team Leader Song. Ara, ginoon yun Song. Tulad yung dakyayin ng pagbisita ninyo. Wala kang pakialam. Kung hindi mo mapalaking maayos ang anak mo, ako na ang magtuturo sa kanya ng leksyon. Ken, tigilang ang kakadaldal. Hindi dapat nag-aapuhap ang babae at lalaki. Binibini, magpakabait ka nga. Nakakatuwa. Nagustuhan kita. Binibining Huwang. Kamusta na kaya si Ginoong Huang ngayon? Lakay, ang anak mong ampo ng gusto ko. Anong pangalan mo? Wala kang pakialam. Hahaha, ang sarap nitong laro. Silipin mo. Tatay, iligtas mo si Shiba. 2 bilyong yuan PA ang utang natin sa Huang. Paano ko siya ililigtas? Paboritong anak siya ni Ginoong Huang. Hubarin mo siyang hubot-hubad. Kung magustuhan ko, sasamahan niya ako palagi bilang aking laruan. Ano ang gusto mo? Kung paglilingkuran mo ako ng maayos, isasama kita sa audition. Hindi pwede. Tingnan ko nga. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Kung gusto mong maging alagang lalaki ko, bibigyan kita ng karapatang pumasok sa palasyo ng dragon at mamumuhay kang walang iniisip. Hayaan mong pakawalan muna nila ako? Kahit yunuko ako, hindi kita gagalawin? Pinain mo siya sa sahig. Gusto kong dilaan niya ang paa ko. Papatuyuin kita hanggang sa huling patak sa kaputulin ng anak mo para gawing pampalakas na alak. Ay. Kayong MG Hamak, paano ninyo nagawang lapastanganin ng dragon? Mukhang sawa na kayo sa buhay. Sawa ka na yata sa buhay mo? Anong ginagawa mo? Mayabang? Keno? 2 araw ka nang nagawa na ang iba't ibang pagsusuri. Walang problema sa katawan mo. Ayon sa doktor, iba ang katawan mo sa karaniwang tao. Ano ang lihim mo? Hindi ko alam. Kapag napipilitan ako sa dulo, may lakas na sumusulak sa loob ko. At ano ang problema sa 4 na dakilang pamilya? Maaari mong sabihin sa akin? Ang 4 na dakilang pamilya ay sakop ng Dragon Palace. Maliban sa aming pamilyang Song, Zhao, Wang at Sun na MGA pamilya, ang 4 na dakilang pamilya ay ipinapadala ng Dragon Palace para gumawa ng MGA bagay para sa kanila. Kaya ang kapangyarihan ng 4 na pamilya ay nagtutumbasan sa isa't isa. Hindi. Ang 4 na pamilya ay pinamumunuan ng Huang. Sila ang may pinakamalaking yaman at pinakamarangal. Mas mabuting lumayo tayo kay Huang Weiwei. Pinakamahirap silang kausapin. Ano ang relasyon mo sa pamilyang Huang? Pinipilit ako ng Huang na pakasalan sila, kaya... Kailangan mong pakasalan ang ikalawang prinsipe. Hindi, mas mabuti pang mamatay ako. Anak ko, basta't masasatisfy mo ako, gagawin kong finalist ka. Sinisiguro ko sa'yo. Magandang araw. Bossing Song. Ako si Qian Shiba. Kailangan ko sanang makausap kayo. Bossing Song, bigla niyo po bang nagbago ang pakikitungo sa akin? Pasensya na po sa aking kamangmangan. Ako po ay nakasakit sa inyo. Sana'y hindi kayo magalit. Ano ba talaga ang nangyari? Hindi ko po masabi. Huwag niyo po akong ipahiya. Bossing Song, narito po ako ngayon para pag-usapan ang Dragon Palace election. Particular po. Tuloy po kayo binibini. May ipapakita po sana ako.
ito? Ito ang espiritu ng aming pamilyang Song. Mga kaluluwang mandirigma. Ang 4 na pamilya, bawat isa'y may espiritong mandirigma. Ang makikita mo sa aming Song, ang espiritong Xuanwu, tagapagtanggol. Ang Huang naman ay puting tigre, tagapaglaban. Ang Zhao ay may espiritong cheetah, mabilisan. At ang Sun ay may porcupine spirit, tagapagpagaling. Ang pinaka nakakatakot ay ang Dragon God Spirit ng Dragon Clan, naghahari sa lahat ng bagay. Pinatang Panginoon, maaring gamitin ko ang pangalan ng Song Family para mapasali ka, ngunit wala kang espiritu. Para kang magpapakamatay. Senior Song, okay lang. Sabihin mo lang sa akin, ang detalye ng eleksyon sa Dragon Palace. Ang eleksyon sa Dragon Palace ay 3 yugto. Unay, tibay ng loob. Pangalaway, lakas ng katawan. Pangatloy, hindi PA alam, hindi ko rin masasabi. Sasali din ako sa eleksyon ng Dragon Palace. Mabuti't magtutulungan tayo. Kailan ba ang eleksyon sa Dragon Palace? Wala pang 1 buwan. Mag-ensayo na ba tayo? May MGA Master ng Martial Arts ang Song Family. Ako ang magtuturo sa kanila. Sasanayin ko sila. Halika na. Ang ganda naman. Hija, sino ka ba? Hindi yan importante. Ang mahalaga, kapareho tayo ng layunin. Ano ibig mong sabihin? Hindi mo kailangang malaman yan. Basta tandaan mo, hindi kita sasaktan. Kung pagkakatiwalaan mo ako, 12:00 ng tanghali bukas, pumunta ka rito para magkita tayo. Bakit ko nga ba pagkakatiwalaan ka? Kung sasaktan kita, hindi ko na kailangan magpanggap. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Pinapapunta niya ako rito. Sasama ako sa'yo. Salamat sa tulong mo. Sasama ako sa'yo? Kaya salamat. Shiba, ayos ka lang ba? Ayos ako. Alam ko lahat ng ginawa mo, Long Yue. Wala akong galit sa'yo. Bakit palagi mo akong kinakalaban? Dahil nakakadiri ka. Ako ang kadiri. Naalala mo ba ang pressure ko? Yang punyetang yon. Siya ang Supreme Bone. Paglabas ng ama, mawawala lahat sa akin. Naiintindihan mo ba? Di ko maintindihan yung kapangyarihan. Pero ginawa mo ito sa sarili mong kapatid. Ang lupit mo. Kailangan kong asikasuhin na to. Kung hindi, hayop na ako. Kung alam ko lang, dapat pinatay ko na siya agad. Hindi ka ba laging mayabang? Wala yun. Masyado kang interesante. Alam mo ba, mas masaya ang lingchi kaysa sa isang hiwa lang. Bastos. Huling tanong ko na to, makikialam ka PA ba? Tigil mo yung kabobohan. Nakakasuka kang pakinggan. Huwag kang manlait sa harap ko. Tara na. Long Yue, lalaban ka sa akin para sa isang hamak na anak sa labas? Nararapat ba yon? Siya ang bunso mong kapatid na may iisang dugong dumadaloy sa inyo para makuha ang posisyon ng Dragon Prince sa anumang paraan. Gusto mo ba patayin ang sarili mong kapatid? Ang isang kasuklam-suklam at walang hiya ay karapat-dapat maging dragon. Ekis, paano magiging karapat-dapat ang anak ng katulong na maging kapatid ko? Nakamasid ang Diyos. Basta pangako mo sa akin na titigil ka sa paghabol kay Qin Shiba, hindi ko ito sasabihin sa Dragon King. Simula ngayon, hindi ko na siya hihadlangan, pero hindi mo siya matutulungan. Taya tayo. Kung mananalo siya sa paligsahan ng Dragon Palace. Kung siya ang manalo, hindi ko na siya lalabanan. Kung hindi siya magwagi, huwag kang magalit kung saktan ko siya. Gusto kong makita hanggang saan ang kaya mong gawin mag-isa. Hindi ba niya ako papatayin? Malalaman mo sa tamang panahon ang pagpanalo mo sa Dragon Palace election. Nasa swerte mo na yan. Shiba, alis na tayo. Ihahatid na kita sa bahay. Shiba, tingnan mo ang dala ko para sa'yo.
Shiba, dinala ko ang paborito mong sweet and sour pork. Di mo kailangang magdala ng pagkain sa akin. Ako na mismo bibili. Ganon, PA man. Libre naman ako. Ako na ang gagawa, Miss Song. Salamat, Miss Song. Kung gusto mo, gagawan kita nito araw-araw. Anong ginagawa ninyong dalawa? Ate, Shiki, mag-ensayo kami para sa eleksyon ng Dragon Palace. Pwede ba ako sumama sa inyo sa ensayo? tara na. Ano ang ibig mong sabihin dyan? Ayoko sa kalungkutan. Hindi, kasali rin si Miss Song sa eleksyon. Si Shiki ang ate ko. Pwede ba tayong sabay? Okay lang, pero dapat makinig kayo sa akin o papalisin ko kayo agad. Hoy, sumabay ka na sa live streaming ko. Gagastusan kita. Magiging sikat ka talaga sa internet. 90 cents para sa'yo at sa'kin. Okay ba? Ate. Kung walang problema, sundan nyo lang ako. Magbilis kayo. Di ko kasalanan pag nawala kayo. Ang pagsasanay na ito ay para lamang kay Kian Shiba noon dahil pinipilit mong sumama, magsanay na kayong magkasama. Teka muna, hindi ako nandito para magsanay. Nag-aalala ako sa kaligtasan ni Kian Shiba. Kayo na ang magsanay. Magli-livestream ako sa tabi. Sige. Huling-huli na ang oras ngayon, magpahinga muna tayong lahat. Bukas umaga ang formal na pagsasanay. Una, walang reklamo or pag-iyak o aalis kayo dito. Paano ang tulugan natin ngayong gabi? Mahina ang loob ko. Takot ako sa dilim at madaling matakot. Shiba, pwedeng samahan mo ako matulog? Sanay si Shiba sa pagtulog kasama ko. Sa tabi mo, ako matutulog. Nag-iisa ako sa bahay at takot ako. Tigilan na ang away. Nandito tayo para magsanay, hindi para magbakasyon. Magtayo kayo ng sariling tolda. Ano pang ginagawa mo? Pasok ka na. Ano ang ating pagsasanay ngayon? Nakikita mo ba ang timba na ito? Ikaw ang tagapagdala ng tubig ngayon. Sila naman ang tagainom ng tubig. Yun lang, napakadali nito. Walang problema. Hindi pa ako tapos. Kung ngayong araw, ang bilis ng pagdala niya ng tubig ay mas mabilis sa pag-inom mo, hindi ka kakain ngayong gabi. Pero kung ang pag-inom mo ng tubig ay mas mabilis sa pagkuha niya ng tubig, siya ang hindi kakain. Naintindihan mo ba? Hindi ito practical. Panginoon, may tanong po ako. Sanayin niya ang lakas at bilis ng braso. Ano ang pagsasanay ko? Wala kang pagsasanay. Kung hindi ka iinom ng tubig, saan ilalagay ang tubig? Baba tayo ng bundok bukas. Handa ka na ba? Oo. Tara na. Hoy, saan ka galing? Ba't ang hamog? Hindi ka naman sa apat na angkan namin. Nangahas ka pang sumali sa paligsahan. Naghahanap ka ba ng kamatayan dito? Ahaha. Magsisimula na ang hamon. Pumasok na kayo at maghanda para sa paligsahan. Wala ka ng pag-asa. Mag-iingat ka. Maligayang pagdating sa lupang sagana. Ang pera sa lupa ay para sa inyo. Magagamit nyo ito para makuha ang anumang gusto nyo at hindi nyo na kailangang paghirapan PA ito. Magsaya kayo sa inyong paghari-harian. Walang kailangang trabahuhin talaga? Siyempre, kung hindi kayo naniniwala, subukan nyo muna. Gusto ko ng pinakabagong modelo ng cellphone. Pinakabago talaga. Tunay na bagong modelo, bagong phone. Yaman ko na.
Hoy pobre, bakit nakatayo ka PA riyan? Bilisan mo at kunin mo. Tingnan mo ang kahabag-habag mong itsura. Nakakita ka na ba ng ganito karaming ginto at alahas? At hahaha, tigil mo ang pagpapanggap. Tumingin ka nga sa sarili mo, hindi mo kayang makipagsabayan. Tol, tumigil ka sa pagpapanggap. Iba ka sa amin na mayayaman. Talagang iba ka. Walang halaga sa amin ang MGA bagay na to. Hahaha. Binabati kita. Hindi ka nabulag sa MGA material na bagay, lampasan mo ang unang pagsubok, magpatuloy ka sa iyong paglalakbay sa espiritual na mundo. Napakadali lang pala. Ha ha ha. Tol, hindi mo PA alam ang susunod na pagsubok? Swertehin ka kaya ulit? Ganda. Hahaha. Bunso, alam kong gusto mong... Labas. Alam kong gusto mo. Lumabas ka. Binabati kita, pasa ka sa antas na ito. Ngayon, tanging tango mo na lang ang kailangan at kunin ang kataas-taasang kapangyarihan. Sa'yo na ang palasyo ng dragon. Ikaw na ang Dragon King. Pero ayaw kong maging Dragon King. Talagang ayaw mo. Ang pagiging Dragon King, magkakaroon ka ng pinakamataas na kapangyarihan. Nasa ibabaw ka ng lahat at nasa ibabaw ng lahat. Ang buhay ng lahat. Ikaw ang hari. Sino mang gusto mong mamatay, maaari mong patayin ang sinuman at kagandahan at kayamanan. Makukuha mo ang lahat ng gusto mo. Mapamumunuan mo ang buong mundo. Anong dapat pag-isipan? Bakit ka nag-aatubili? Kabataan, huwag kang mag-aatubili. Bumaba ka agad. Hindi. Paano kung hindi ako maging Dragon King? Ang gusto ko ay hindi kapangyarihan. Hindi mabubuhay ang nanay ko dahil dito, ang tatay ko, hindi ibibigay ang pagmamahal na nararapat sa akin. Binabati kita sa pagpasa sa ikatlong pagsubok. Tinangan nito na maaari mo ka ng bumalis ka paligsahan. Binabati kita, Shiba, sa pagpasa sa unang antas. Karapat-dapat kang maging kinatawan ng aming pamilyang Song. Bulag ako noon, parurusahan ko ang sarili sa pag-inom. Tay, maganda ang panlasa ko, di ba? Hindi lang gwapo si Shiba, may talento pa. Umaabot siya sa pamantayan ng prinsipe. Ako ang nagturo sa kanya. At saka ako ang nakahanap sa kanya. Hindi Pia ikaw ang sunod. Ikaw, subukan natin. Ako ang susubok. Hindi ako papatalo sa'yo. Ikaw na bata. Tumahimik ka. Huwag masyadong masaya. May problema pa. Anong problema? Sa kasalukuyang lakas mo, ang pagpasa sa ikalawang antas ay malayo. Pia, mga kalahok sa 5 Spirits Realm Competition ay MGA bihasang nasa dance stage pataas. Pero si Shiba ay nasa unang antas. Pia lang, kung gusto mong makipagkompetensya, kailangan mong umabot sa ikasampung antas para lang makasabay sa dance stage. 9 na antas ang pagitan. Sa maikling panahon, pagtagumpayan ang 9 na langit ay imposible. Anong gagawin natin? Kung gusto mong umusad ng mabilisan, iisa lang ang paraan. Talaga? Oo. Bakit di ko naisip kanina? Pagpapawalang birhen at pagsasama ng yin at yang para umusad sa maikling panahon, abuti ng ikasampung antas. Shiba, kaya ko. Ako rin. Kaya ko, kaya ko, kaya ko, kaya ko, kaya ko, kaya ko. Paslit. Marami ng paraang sinubukan ko, pero hindi tumalab.
Baka nga totoo ang sinabi ni Matandang Song. Kailangan talagang sirain ang pagkabirhen? Hindi, iba ka sa karaniwang tao. Ikaw ang kataas-taasang puso ng likas na dangal. Basta maipukaw lang ang iyong likas na dangal, magagaling ka agad. Abot ka sa ika-10 antas. Ipapasa ko muna ang tunay kong key sa puso mo. Subukan natin. Subukan ulit. Yan lang ang paraan. Kailangan mong makipagtalik para pumasok sa kaluluwa mo. Doon sa kaluluwa, basta may pukaw lang, ang likas mong dangal, ang katawan mo ay gagaling na. Saka ko ipapasa ang lakas ko sa'yo. Mababawi mo. Sa kaluluwa? Shiba, ayos ka lang. Bakit ka nagdugo sa ilong? Tumatayo ka na. Gusto kong maging binyaw mo. O kaya magsingibon tayo. Para kang ostrich eh. Sige na nga. Gusto ko sanang makita si Hua Chenyu, pero hindi ko rin gusto tong eksenang to. Mamimili ka ngayon din. Dapat kang pumili. Paano ako pipili? Ako na. Pumili ka na agad. Huwag kang mag-alala, himbing na sila. At ang memorya, pagkatapos pumasok sa soul space, ay diretsyong mabubura. Bakit ang tagal na nila dyan? Hindi PR rin lumalabas? Bakit siya nandito? Paano ko malalaman? Dapat ay pinapili kita sa kanila na pumili ng isa, pero hindi ko inasahan na biglang lalabas itong babae. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Siyempre, dapat natin siyang paalisin. May kasunduan ako kay Long Yao. Hindi kita makikita ngayong MGA araw na ito. Dapat kang magsanay ng mabuti. Ang ikalawang antas ay magsisimula sa ilang araw. Ang ikalawang yugto ay labanan ng inyong antas sa martial arts. Sa 7 natitira sa inyo ang Teen Sao. Ang pinakamalakas ay nasa infant stage na. Ika-4 na antas ng Grandmaster. Ang pinakahuli na may kakalagpas lang sa innate realm. 2 antas na mas mababa. Nakalusot ka lang sa huling level dahil sa swerte. Hindi basta-basta ang level na ito. Hindi ka umabot sa dance stage. Nangangahas ka pang magpatuloy. Katawa-tawa ka. Nabalitaan kong ang babaeng kasama mo ay kakalagpas lang sa innate realm. Wala ka namang natatanging cultivation. Nagpapanggap pang astig sa harap ko. Labanan na natin to. Huwag kang puro salita. Kung hindi alam ng iba, akala ko nagkukunwari ka lang. Ang yabang mo talaga. Pagpasok mo sa bahay na to, baka maihi ka sa takot. Hoy ganda. Bakit hindi ka sumama sa amin? Para hindi matanggal ang lalaki mo. Wala ka nang aasahan pagkatapos
Inaabangan ko na ang pagmumukha mong masampal. Sige, maghintay ka lang. Nagsimula na ang forensic exam. Magsipasok na kayo. Ang patakaran, 6 ang papasok sa 4. 2 tao ang tatanggalin sa isang insenso. 4 ang mananatili. Kung hindi, lahat kayo mawawala. Mga tol, gusto nyo bang mamatay ng mag-isa? O gusto nyong pahirapan namin kayo hanggang mamatay? Ha 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 ha. Bago kayo mamatay, pahingahin muna namin si Miss Song para magsaya muna tayo. Huwag kayong maramot. Matagal na naming ninanay si Miss Song. Ipinagkagusto na namin siya. Hindi namin pababayaang itong duwag ay basta-basta na lang mamatay. Gusto namin sa harapan niya, censored ang babae niya. Laruin natin ang babae niya. Pagtripan natin ang babae niya. Ang saya-saya. Sayang lang ang salita sa kanila. Isang hamak na bata sa innate realm. Parang laruan lang sa palad niya. Ha 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 ha. Kung labanan ang gusto, gawin mo na. Kung may problema ka man, ako na ang bahala. Ang daldal mo. Sige, mauuna na ako. Paano nangyari yon? Kaka-break lang niyang bata sa innate realm. Paano siya nagkaganoong lakas? Ginamit nitong bata ang mababang realm para iwasan ang madiskarte. Tapos sinapawan ng lakas na ipatumbapi siya. Magaling ang Jiding Mirror. Nakaka-interes. Kalokohan tong batang to. Matalino lang ng konti. Walang dapat katakutan. Huwag kang mag-alala. Minaliit natin tong bata kanina. Sabay-sabay na tayo ngayon. Jay kapatid, ano PA ang hinihintay ninyo? Diwang kaluluwa. Tiwa ng dragon. Posible iyon. Ang totem ng dragon. Imposible yon. Marami pang hindi mo kayang isipin. Kung hindi ko nawala ang kataas-taasang buto noon, hindi ko tuturingin ang 4 na matanda. Kayong MGA, karaniwang tao, hindi karapat-dapat tumayo sa harap ko. Ang 4 na matanda ng Dragon Palace ba ang tinutukoy mo? 4 na matanda? Nagaroon ka ba ng Dragon Palace? Imposible. Paano may ganitong mababang uri ng tao? Walang oras. Mga kapatid, ibuhos natin lahat ng lakas. Hindi ako naniniwalang hindi natin mapapatay itong insekto. Sige. Hey. Pasensya, mga kapatid, patawad. Ang taya. Ginamit ang lakas ng iba, panloloko lang pala. Sinalo mo ang enerhiya ng 3 tao. Ang tinawag mo ay peking dragon totem lang, pang-akit lang. Walang tunay na kapangyarihan, magaling na plano. Sayang hindi tayo magkalaban. Siguradong masisiyahan ako sa laban. Ano? Peke pala ang dragon kanina. Binabati ko kayong nakapasa sa antas na ito. Tatanggap kayo ng Pojing Elixir. Sa 10 araw, magbubukas ang 3 antas, ang labanan ng MGA Demonyo. Shiba, okay ka lang? Okay lang ako, Ate Shiki. Tingnan mo, okay na ako. Alam kong kaya mo. Hoy, Prinsesa Longyue, nandito ka rin pala, Master Song. Dumalaw lang ako para makita ang anak kong mahal. Narinig kong magaling ang naging performance mo. Pinagpawisan mo ang MGA Master. Hindi. Dahil lang sa MGA perwisyo na mayayabang at mapagmataas, kaya ako nakaganti. Huwag kang maging kampante. Pandaya lang ito. Mas mahirap PA ang susunod. Kuya Yu, siya yun. Umamit lang siya ng peking dragon para lukuhin tayo. Nandyan ka na naman, maliit man ang mundo. Ngayon, ibaba mo ang tuhod at aminin ang pagkakamali mo. Tawagin mo akong lolo hanggang masiyahan ako. Kung hindi, pati MGA babae sa paligid mo, madadamay sa pagdurusa. Young Master Huang, bakit ganito? Subukan nating pag-usapan ito, kalimutan na natin ito. Anong mukha ang ipapakita mo? Chen Shiba, ako na ang bahala. Nako, pinabayaan mong babae ang lumaban para sa'yo. Qian Shiba, ikaw ay tunay na kahihiyan sa aming MGA lalaki. Kaya pala, tinawag ka ni Jiang Cheng na palaasa sa babae. Nararapat lang sa'yo ito. Sa tingin ko, maganda ka. Maputi ang balat mo. Bakit ipinagtatanggol mo itong walang kwenta? Bakit hindi ka sumama sa akin at maging asawa ko? Hahaha.
Mula ngayon, huwag ka nang muling magpakita sa amin. Kung hindi, pahihintuin kita sa pagtayo sa pamamagitan ng ospital. Sino ang nagpatawag sa akin na lolo kanina? Wang Yuxuan, ngayong araw na ito, dapat mong pag-isipan ang sarili mo. Ngayong gabi tayo'y nagtipon dito upang pag-usapan kung paano pabagsakin si Long Yao. Ilang taon na tayong naglingkod sa Palasyo ng Dragon, ngunit mula nang umurong ang Dragon King, si Long Yao na ang kumontrol. Pinairal tayo sa lahat ng dako sa MGA nagdaang taon. Ang ekonomiya, lahat ay nakasaksi ng pagbagsak at pagkawatak-watak. Kung makampapatuloyan mo na, malalagay mo sa mapanganib ang ekonomiya ng Yangcheng. Ang pag-agaw sa yaman ng tao ay parang pagpatay sa kanilang magulang, Master Song. Ano ang kailangan naming gawin? Gagawin ng pamilya Sun ang lahat para tumulong. Buong suporta ang pamilya Zhao. Master Huang, kaming tatlo ay nagkaisa na. Kailangan mo ring magpahayag ng posisyon mo. Kung hindi, huwag mong sisihin na hindi ka namin binalaan. Madali lang sa'yo magsalita, pero kung tayo-tayo lang, kaya ba nating labanan ang Palasyo ng Dragon? Ito ang dahilan kung bakit kaya kitang inimbitahan dito ngayong gabi. Ang aming pamilyang Song ay lubos na susuporta kay Qian Shiba sa pagkuha ng karapatang pumasok sa Dragon Palace. Basta pumasa ka sa pagsusulit at maging pangunahing alagad ng Dragon Palace, makukuha mo ang tunay na pamana ng Dragon King. Ang pagpabagsak kay Long Yao ay magiging sigurado na Katawa-tawa gagamit ng batang lalaki para itaya ang kinabukasan ko sa Jiangcheng. Talagang kalokohan to. Oh, walang lakas ang batang to o connection man lang. Paano siya makakapasok sa Dragon Palace? Ang sarili ko lang ang aking sandigan. Hahaha, Lao Song, makinig ka. Pakinggan mo siya. Kung paligsahan ng kayabangan to, siguradong siya ang panalo. Pero ito ang tatlong pangunahing pagsusulit ng Dragon Palace. Gusto mo bang umasa sa binatang ito? Wala na bang mas magandang paraan? napasa na ni Shiba ang ikalawang antas basta maipanalo niya ang huling laban. Opisyal na siyang magiging kasapi ng Dragon Palace at kung makakapasa siya, siya ang magiging bagong mukha ng Jiangcheng. Tayong lahat ay tumatanda na, kailangan ng Jiangcheng ng bagong dugo. Lao Song, ikaw ang pinakamatanda sa apat na pamilya. Bakit ganyan ang iyong pananaw? Sa lahat ng alagad ng apat na pamilya, mas magagaling sila kaysa batang ito. Siya ang kinatawan ng Jiangcheng. Una akong tututol dyan. Sino ang tututol? Ikaw ba ang Panginoon ng Palasyo, si Long Yue? Opo, ang aming tagapagtanggol ay ang Panginoon ng Palasyo, si Long Yue. Kaya pala siya galing sa Palasyo ng Dragon. Narinig ko na si Long Yue dati, pero hindi ko PE siya nakikita. Bakit niya ako tutulungan? Hindi ba't lahat sa Palasyo ng Dragon ay nais ako mamatay? Miyagino, tinawag ko kayo rito ngayon. Malinaw na sinabi ni Song Shixian, suportahan si Qian Shiba. Tamang desisyon ito. Magbabago na ang Palasyo ng Dragon. Ang ikatlong antas ay pagsubok sa MGA panloob na demonyo. Gigisingin nito ang pinakamalalim na takot at MGA bagay na ayaw harapin. Dapat mong harapin hanggang kamatayan. Walang tutulong sa iyo ngayon. Ikaw lang ang maaasahan mo. Oo nga pala, bantayan ninyo ni Song Chanuo si Huang Weiwei. Si Huang Weiwei ay hindi madaling pakisamahan. Sige, bumalik kayo at magsanay ng mabuti. Ito ay buwisit, hindi PA. Tapos ang meditasyon, hindi ko maigalaw ang katawan ko o lalabas ang dugo sa 7 butas ng katawan ko. Si Ate Shanshiki, hindi naman siya ganyang malandi, di ba? Si Song Chanuo ay hindi ganyang klaseng tao. Long Yue, ano ba iniisip ko? Wang Weiwei, inayos ko na lahat pero hindi kita inasahang maging kalaban. Shiba, sundin mo ako. Pagbibigyan kitang magtamasa ng kataas-taasang karangalan. Lumabas ka. Lumabas ka na nga. Qian Shiba, ikaw ang nagpilit nito. Hahaha, mabuti. Di masama. Haha, tatay. Tatay, sa tingin ng anak nyo, hindi tayo dapat makisali sa gulo ng Palasyo ng Dragon. Pag-isipan mo ito, tatay. Matagal nang may awayan sa loob. Si Long Yao PA rin ang may huling salita. Ngayon, si Qian Shibang walang alam na gustong patalsikin si Long Yao. Kahit tulungan siya ni Long Yue, maliit lang ang tsansa. Ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Sa tingin ko dapat sabihin natin na may MGA pamilyang nagtaksil sa Palasyo ng Dragon. Mapapalalim nito ang tiwala nila at mapapahamak sila sa huli. Pag-iisipan ko muna.
Ano yun? May sikretong ihihayag ako kay Young Master. Gagamitin ng 3 pamilya si Qian Shiba para wakasan ang kontrol ng palasyo ng dragon. Si Chen Shiba lang? Mga hangal talaga. Tama. Mga ululang matatanda, makatutulong akong manman sa kanila. Isusumbong ko lahat ng galaw nila. Ano ang gusto mo? Protection ni Young Master Long Yao. Sige. Ito ang huling antas at ang panloob na demonyo ay ang pinakatakot at ang pinakahindi gusto sa harap. Sa pamamagitan lamang ng pagtatalo sa iyong sarili, maaari kang pumasa sa antas na ito at ang unang tao lamang na lumabas, maaaring makakuha ng kwalifikasyon upang pumasok sa Dragon Palace. Hindi ka nakita sa MGA araw ba ang iyong kapangyarihan? Isang maliit. Hindi maaihambing sa iyong yugto ng sanggol. Wala kang... Ang iyong MGA kasanayan sa pagsisinungaling ay unang klase. Ikaw ay tanga at sisihin ng iba sa pagiging matalino. Ikaw... Ang pagbabago ng panahon ay magsisimula, mangyaring ipasok. Tanger. Inay. Tanger. Ma'am. Tanger. Tanger. Ma'am. Tanger. Inay. Alam ng ina mo na masunurin ka na mula pagkabata, kahit gaano kahirap ang pinagdaanan nating mag-ina o gaano ka kapagod, hindi ka umiyak. Nalulungkot talaga ang iyong ina. Inay, sobrang namimiss kita. Namimiss ka rin ng ina mo. Anak, bakit ka ganoon kahabaan? Anak ko, tingnan mo, ang ganda dito. Manatili ka rito kasama ng ina mo. Hindi na tayo mabubuhay sa pang-aapi. Sige na. Pangako ko sa'yo. Hindi ikaw ang nanay ko. Hindi ako pababayaan ng totoong nanay ko. Sabi ng nanay ko, magbasa ng libu-libong aklat at lakbayin ng daigdig, dapat mangarap ng mataas. Nakalimutan mo na ba ang MGA araw na pinahirapan nila ang iyong ina? Ang hirap na tiniis mo sa palasyo ng dragon, lahat yun ay iyong tiniis. Inapi nila ang ina mo. Itinuring kang aso. Ang ganda ng lugar na ito. Dito ka na at samahan mo ang ina mo. Sige na? Hindi. Iligtas mo ako, ang iyong ina. Sige na? Hindi. Hindi ikaw ang nanay ko. Hindi ikaw ang ina ko. Hindi ako papayagan ng totoong ina ko. Hindi ako paiiwanin ng nanay ko dito. Ayaw ng nanay ko na maghiganti ako. Hindi ikaw ang ina ko. Gusto mo lang ako mabitag dito? Anak, dito ka na. Samahan mo rito ang iyong ina. Sige na? Hindi, dito ka na. Anak, sige na? Hindi, dito ka na. At samahan mo ako. Sige? Hindi, imposible ito. Hindi ka nanay ko, hindi. Paano naging ikaw? Noong nakaraan, grabe ang paghihirap na dulot mo. Ngayon, tingnan natin sinong magliligtas sa'yo. Itong Peking Dragon, ikukulong kita magpakailanman sa ilusyong ito. Yaman, nandito ka na. Mamamatay ka kasama ng demonyong nasa loob mo. Parang pagpapatiwakal ang galaw na ito. Makaapekto ka sa akin. Sa mundong ito, may MGA taong brutal sa sarili nila. Kung hindi ako magiging brutal, paano ako mabubuhay sa mundong ito? Hindi ba't batas ng gubat ang sinasabi mo? Ang pang-aapi sa MGA karaniwang tao, hindi ba't iyan ang ginagawa mo? Naihain ko na ang lahat ng masamang enerhiya sa katawan mo. Pag natigil na ang masasamang pag-iisip mo, saka ka makakaalis dito, manatili ka at magbagong buhay. Paano mo napagtagumpayan ang demonyo sa loob mo? Ano PA ang hinihintay mo? Bilisan mo at mag-announce ka na. Ipinapahayag kong ang karapat-dapat pumasok sa palasyo ng dragon ay si Qian Shiba. Maupo po kayo. Salamat sa inyong paghanda ng selebrasyong ito para sa akin. Dahil sa lakas ni Shiba kaya ito nangyari, na mapatahimik ang MGA, matitigas ang ulo. Shiba, sa tingin ko'y gwapo ka at may pambihirang talento. Bakit hindi ka sumama sa aming Song family bilang manugang? Nabalitaan kong si Shiba ay nagpakita ng husay sa labanan. Kahit ang MGA binatang Maharlika ay hindi mo kapantay. Oo, sa simula PA lang. Mahirap talunin ang mas mataas na antas. Ay, imposible. Kuya Shiba, ginawa mo ang imposible.
Kaya palagi akong may tiwala kay Shiba sa pagmamasid sa kanya ng unti-unting umasenso. Shiba, kayo ni Ken No ay bagay na bagay. Bakit hindi mo pag-isipang mabuti? Hindi mo ako pinansin noon, ngayon naman sobra kang pumuri. Salamat sa inyong papuri at salamat sa kabutihang loob, Tito Song. Subalit, may mas mahalaga akong gagawin. Wala pa akong balak sa ngayon. Paumanhin kong nabigo ko kayo. Shiba, may gusto ka bang iba? Si Shiki ba o si Long Yue na Panginoon? Kenwo, makinig ka. Sa tingin ko, mas bagay tayong maging magkapatid at sa lahat ng panahon, ituring kitang kapatid na babae. Mga kasama, paumanhin, pasensya na at nahuli ako. Iinom ako ng 3 baso. 3 basong pamamaos. Mga traidor, may mukha PA kayong pumunta rito. Paumanhin sa pagkahuli ni Boss Huang. Paparusahan ko ang sarili ng 3 baso. Iinom ako ng 3 basong tig-iisa. Hudas ka. Anong hudas? Akala mo hindi namin alam? Sinabi mo kay Long Yao na sumusuporta kami kay Shiba para mamonopolyo mo ang negosyo. Ang pamilya ninyong Huang ang maghahari sa Jiangcheng. Hindi ba? Ano naman? Lao Huang, hindi kita inakalang ganito ka. Buti na lang, naghanda na kaming 3 pamilya. Kung hindi sa paalala ni Shiba, sana'y nahulog kami sa bitag ng pamilya ninyong Huang. Sa ginagawa ng MGA Huang, paano kayo mananatili sa Jiangcheng? Tumahimik kayong lahat. Akala mo ba makikinabang ka sa pag-iisa mo? Kung wala kaming 3 pamilya, kayo ang unang mapapahamak sa Jiangcheng. Sa tingin mo ba, payagan ng Dragon Palace ang pangalawang Jiangcheng? Lahat ito galing sa rebuilding to. Nabulag din ako sa MGA benepisyo. Ideya ko yan. Nang kunin mo ang benepisyo, hindi mo ba sinabing ideya ko? Nang gawin mo ang MGA kahiyahiyang bagay para sa Dragon Palace, hindi mo ba sinabing ideya ko? Nang matulog ka sa akin, bakit hindi mo sinabing ideya ko? Pinilit mo ako noong 16 anyos PA lang. Ang lahat ng ito ngayon ay dahil sa iyo. Umuwi ka muna, pag-usapan natin ito sa bahay. Umuwi ka? Tahanan ba ang lugar na iyan? Isang araw ayaw kong tumakas mula doon. Pero nagets ko rin ang katotohanan. Dahil hindi ko mabago ang sitwasyon, pipinsalaan ko na lang. Mula noon, nasira ang puso ko. Gagantihan ko ang lahat. Gagantihan ko ang buong mundo. Sa harap ng lahat ng MGA taong ito, ang katatosang amagendim ang anak na babae. Hindi ka ba nahihiya? Ipinahayag mo ang iskandalo ng pamilya natin? Nakakahiya. Hindi ka ba nahiya nang pilitin mo ako? Nung yakap at halik ka ng halik sa iba, hindi ka ba nahiya? Bakit hindi mo inisip ang araw na ito? Isa ka lang ang punang anak ng pamilyang Huang. Akala mo kung sino ka na? Sige, dahil ganito na ang sitwasyon, ano pang kinakatakutan ko? Ngayon, lalabanan kita hanggang kamatayan. Sige, kitang-kita kung wala kang hiya ngayon, hindi ba? Isang gabi lang, 5 lalaki ang dinala mo sa bahay. Bakit hindi mo sinabi nung nagpapaparty ka sa bahay sa pagpili ng MGA male model? Bakit hindi ka nagsalita? Ginawa mo akong kahiya-hiya. Kung ano ang ama, gayon din ang anak. Desisyon ko kung sinong makakasama ko. Pupunta ako sa Dragon Palace para kay Long Yao. Hintayin mo ang aking paghihiganti. Akala mo magugustuhan ka ni Long Yao? Dahil lang yan sa pamilyang Huang, nagtatrabaho para sa kanya. Kaya lang naman siya nagpapansin sa iyo. Tama na. Tama na. Simula ngayon, ang aming pamilyang Song ay wala nang pakikipagtulungan sa inyong Huang, wala nang ugnayan, sasakalin namin ang negosyong pantalan ng Huang. Gagamitin ng Zhao ang seafood business para parusahan ang pamilyang Huang. Gagamitin ng Sun ang real estate para isanction ang MGA Huang. Karapat-dapat ka nito. Hindi ba taga-Huang ka rin? Nawalan na ng kapangyarihan ng Huang It? Ano ang mapapala mo? Nakalimutan kong sabihin, tandang-tanda, nitong MGA taon, lihim kitang tinusukan, inilipat ko na ang MGA ari-arian, kahit wala ang Huang, mabubuhay pa rin ako ng marangya. Di mo ba alam na gagawa ng desperadong hakbang ang aso? Ikaw ang magdudusa sa kasamaan mo. Ha. Hindi mo alam. Ang patay na kamelyo ay mas malaki kaysa kabayo. Hindi ka ba natatakot na mamamatay tayong sabay? Ginong Huang, habang papunta rito, naipasa ko na ang lahat ng ebidensya sa pulisya. Kung mag-surrender ka ngayon, baka mamatay ka ng hindi mahirap. Tungkol kay Huang Weiwei, personal na issue lamang iyon, hindi krimen. Naawa lang ako sa'yo. Huwag kang makisali. Ikaw, nakikipaglaro ka rin kay Long Yao, ikaw ang maluloko sa huli. Ikaw lang ang paglalaruan niya. Mga kasama? May gagawin ako. Mauuna na ako. Shiba, sasamahan kita? Tapos na... Alubusan ang tapos na... Wakas na. Anong problema?
Bakit mag-isa ka dito? Taga Dragon Palace ka. Bakit hindi mo sinabi? Ayokong magsalita. Huwag mo akong tanungin. Pagdating ng tamang panahon, malalaman mo rin ng natural. Ano ang iniisip mo ngayon? Bago makaabot sa susunod na antas, lagi kong gustong bumalik agad sa Dragon Palace. Ngayong nakapasa na ako, hindi ko PA alam kung paano haharapin ito. Dapat laging lumabas sa anino ang MGA tao. Harapin mo ng matapang. Hindi magagapi ng masama ang mabuti. Sige. Ang masama, hindi kailanman magwawagi sa katarungan. O sige, ipapakita ko sa iyo ang isang bagay. Ano sa palagay mo? Nabigo ba kita? Pinagpraktisan mo talaga ito, ang pinakamataas na antas ng Earth-class martial arts. Nagpractice ka ng palihim? Sinabi ng nanay ko na kung gagawa ka ng bagay, gawin mo ng pinakamainam. Ang simpleng bagay sa paulit-ulit na pagsagawa ay makakamtan ang rurok. Talagang likas na supremong buto ka, 10 taon ang kinain para mahasa ang pinakamataas na Earth rank technique. Natutuhan mo ito sa mabilis na panahon at napaghusay mo ng lubos. Dahil lang sa 3 pagsubok ng Dragon God. Tara na. Ang MGA alagad na napili noong MGA nakaraang taon ay hindi nakayanan ang personal na kapangyarihan ng Haring Dragon at ipinabalik na lamang. Hindi ko alam ang mangyayari sa alagad ngayong taon. Ano kaya ang kahihinatnan nila? Nabalitaan kong mahina raw ang kapangyarihan at antas ng batang napili ngayong taon ni hindi man lang matatagalan. Sa tingin ko, mabibigo siya bago PA man magsimula. Haha. King antas ng kapangyarihan mo. Anong yugto? Walang kapangyarihan. Likas na yugto lamang. Ano? Likas na yugto lang at walang kapangyarihan? Batang lalaki. Ito ang palasyo ng dragon. Hindi ito laruan. Naghahanap ka ng problema. Sa kasaysayan, kahit malakas na nasa yugto ng pagkabata, hindi nakayanan ng batas ng Haring Dragon. Ikaw PA kaya isang ordinaryong likas na yugto na kabataan sa likas na yugto. Ha ha ha. Katawa-tawa. Hindi PA huli para umalis ka ngayon. Paano mo nasabing hindi ko susubukan? Ang yabang mo. Sa tingin ko ay lulunurin ka ng bangkang batas ng Haring Dragon. Isang talunan na naman. Sa palagay ko, pasikat lang. OMG, nakatatanda. Mas mainam na magtsaa tayo habang pinanonood ang palabas niya. Nastur ng Haring Dragon. Ano ang gulo ito? Magulat kay Hari ng MGI Dragon. Mga mag-aaral na pumasa sa pagsubok. Antas ng likas na kapangyarihan lang meron. Napakababang antas. Sa tingin ko di na natin kailangang turuan siya. Tiyak na hindi niya kakayanin. Tama po, Hari. Napakahina ng kanyang kapangyarihan. Palayasin na sa palasyo ng Dragon. Di ko alam kung paano itong lalaking nakapasok dito. Hindi karapat dapat pumasok sa templo ng Dragon. Kayo ang nagtakda ng eleksyon. Kayo rin ang gumawa ng MGA. Patakaran. Pinalalayas nyo na bago PA man magsimula. Bakit? Ang antas ng likas na kapangyarihan, hindi karapat dapat tumayo sa templo ng dragon? May tapang ka pala. Titingnan kong mabuti. Ikaw, isang baguhan sa likas na antas. Kaya mo bang kunin ang kapangyarihan ko? Ganyang kaliit na kapangyarihan. Di ka nahihiyang ipakita? Uy, haha. Oo. Ngayon ko lang to nakita. Napakababang antas ng mana. Pinakamahinang grupo ang napili ngayong taon. Anong ginagawa mo? Huwag kang mag-alala. Panoorin mo kung paano ko sila pahiyain. Haring Dragon, magsimula na tayo. Sige. Anong sinabi ko? Tapos na bago PI man magsimula? Isang basura lang talaga yan. Akala niya talaga karapat dapat siya nakatayo sa bulwagan ng Dragon Palace, Astig, Haring Dragon. Ipagpatuloy. Ano? Ginawa niyang bahagi ng kanyang katawan. Ang lahat ng enerhiyang sinipsip niya. Imposible. Talagang imposible to. Ang kapangyarihan ng Haring Dragon ay hindi PA tapos ipagpatuloy mo. Sa kanyang mababang antas, kayang tanggapin ang napakalakas na enerhiya. Baka siya ang likas na kataas-taasang buto. Imposible. Isang beses lang sa 10,000 taon lumalabas yon. Ang huli ay natalo na.
Zero, sinilang kang may kataas-taasang buto. Tatay, sa tingin ko itong batang ito ay hindi may likas na kataas-taasang buto. Malinaw na nandito siya para dayain ang palasyo ng dragon. At sinalo niya ang malaking bahagi ng iyong kapangyarihan. Oo, nasabi ko na ito noon pa. Mukhang impostor itong taong ito. Kaming MG Dragon. Bakit namin dapat pakinggan ang salita ng isang mortal? Dahil ako ay isang dragon. Kapatid, hindi mo inasahan ito. Nagkita ulit tayo, kapatid. Anak kita? Tatay. Huwag paniwalaan ang kanyang MGA salita. Siya ay ordinaryong tao lamang. At pagkatapos mong magretiro, ilang araw pagkatapos isilang ang sanggol na dragon na matay dahil sa congenital heart malformations. Anak, ang Shilongyu ay kayamanan ng ating palasyo ng dragon. Subukan mo lang. Ikaw ba ang aking anak? Nais mo ba? Hindi na kailangan. Simula pagkabata, sa nanay lang ako umaasa. Hindi ko inakala na may ama palang magpapakita. At sa lahat ng panahon, ang sarili kong MG tao ang gustong pumatay sa akin. Ganitong pamilya, hindi ko kailangan. Tatay, siguradong may kasalanan siya. Bakit hindi bukas? Iharap natin siya sa buong angkan at subukang hayagan. Hindi kailangan. Walang halaga sa akin ang identidad na ito. Hindi dapat banggitin. May kasalanan ka ba? O takot? Qianshiba, huwag kang tanga. Kahit ayaw mong aminin na may lahing dragon ka, hindi mo ba gustong maghiganti para sa ina mo? Hindi parurusahan ng Dragon King ang sariling anak. Dahil sa isang tagalabas ngayon, parusahan ang sariling anak. Ano ang nangyayari? Naaalala mo ba ang ginawa mo bago ang pag-urong? Ang iyong ginawa? Naaalala mo ba ang babaeng si Mushue? Ibig mong sabihin? Sasama ako sa iyo bukas. Nais kong malaman mo kung gaano ito kabalintuna ang kahihiyan ng Dragon Palace. Ama, sabi ko peke siya. Mandaraya sa ating Dragon Palace. Ama, pwede mo ba ulit subukan? Ulitin mo. Imposible. Imposible. Qianshiba, ikaw, ipakita mo ang totem sa likod mo. Kalimutan na, ikukulong ka sa pagdaya. Nung huli, hindi mo ba pinalakas ang dugo mong dragon? Pinalakasan mo ulit, patunayan mo sa Dragon King. Huwag, ang pinakamasakit ay paghihiwalay. Hindi dapat ako ipinanganak sa palasyo ng dragon. Tigilan mo ang MGA kasinungalingang ito. Peke ay peke. Long Yao, tumahimik ka. May ginawa ka siguro. Kakarating ko lang, wala akong ginawa. Tama na. Long Yao, Shilongyu, walang silbi. May ginawa ka, di ba? Matalino ka? Naghihingalo ka na. Ako ang gumawa, sabi ko sa'yo. Ang MGA ginawa mo paparusahan ng Diyos. Ha. Tangang kapatid. Hanggang ngayon, hindi mo PA maintindihan. Isang Dragon Prince lang ang pwede sa palasyo ng Dragon. Ako yon. Nilagang beans at sunog na beans. Umiyak ang beans sa kaldero. Tayo ay magkaugat. Bakit tayo naglalaban? May tao. Long Yao, kadiri ka at walang hiya. May ginawa ka kay Shilongyu, diba? Oo, ako nga. May solusyon ka ba? Wala sa palasyo ng dragon ang ama ngayon. Kahit puntahan mo siya, pagbalik niya, patay na si Qianshiba. Lagi mo sinasabing bastos si Qianshiba. Takot kang maagaw niya trono mo. Ikaw, bakit nagnakaw ka PA sa isang bastos? Di mo man lang tiningnan sa salamin kung anong klaseng tao ka? Mga tulad mong may sukaban sa puso at hamak na kontrabida, di karapat-dapat maging prinsipe ng Dragon Palace. Hindi mo malalaman na ang MGA matatanda rito, pinag-uusapan ka sa likod mo. Ngayon, takot lang sila sa kapangyarihan mo. Pag humina ka na, maghihiganti silang lahat. Tumahimik ka, bruha. Anong karapatan mayroon ka para punahin ang prinsipe ng dragon? Bagamat wala akong katayuan, alam kong maging matuwid at marangal kahit dugong dragon ka man. Ang MGA ginawa mo. Matatapang mo bang aminin sa hari? Sa buong kaharian, pinatay mo si Qianshiba. Kahit mamatay ako, ipaalam ko to sa hari. Ang MGA kalokohan mo. Mawawala di lang ang pagiging prinsipe mo, pati titulo mong binata. Kung ganon, di kita pababayaang mabuhay. Paano kita papatayin? Mas masaya kang buhay kaysa patay. Diba? Qianshiba, kilala mo si Long Yue? Sino ba talaga siya? Tiya mo siya, ngunit ang kapatid niya ay isang hamak na katulong nang lasing ang aking ama at umakyat sa kama ng dragon. Sa tingin mo ba ang kapatid ng isang puta ay puta rin? Tumahimik ka. Ang daga sa kanal na ito, hindi karapat-dapat banggitin ng kapatid ko. Tumigil ka, Long Yao. Kung may bayag ka, lumaban ka sa akin.
Hindi ko inaasahang alam mo ang mortal technique. Ang impyerno ay sumasalubong sa langit. Walang tsansang manalo. Wala kang kakaiba. Nagsasawa na ako sa paglalaro. Ipapadala kita sa impyerno. Yo, Air, anong ginagawa mo? O Yao, anong ginagawa mo? Sinabi ko bang gusto kong ipapatay sila bago PA malinaw ang lahat? Paano ka nagpadalos-dalos? Ama, ako po ay nakalaan ang lahat para sa kapakanan ng palasyo ng dragon. Hindi ka nakilala ni Shilong Yu. Paano mo nagawa ang sining panlaban ng dragon? Dati ko nang sinabi, may dugo ng dragon si Qianshiba. Kayang matutunan ang kung fu ng dragon sa isang sulyap. Ama, ang tulad niyang masamang tao, gagawin ang lahat makapasok lang sa palasyo. Ngunit sa palagay ko, may dragon blood din sa kanyang katawan. Paano ipapaliwanag ito? Ito'y tiyak na itinuro ni Long Yue. Lihim na sining ng dragon. 3 araw lang ang ginugol ni Qianshiba para makamit ang pinakamataas na antas sa mundo. Kung ordinaryong tao lang siya, paano siya nagkaroon ng ganyang kakahayan? Iharap si Shilong Yu rito. Ako mismo ang magpapatunay. Anak, ako, ikinalulungkot ko ang nangyari sa'yo. At naipadama sa iyo ang paghihirap. Ako ang iyong ama. Sinasabi mong ikaw ang ama ko, kaya't itatanong ko, nang kami apihin ni Ina, nasaan ka? Nang ako'y yurakan, nang tawagin akong anak sa labas, nasaan ka noon? Nang ako'y bugbog sa pagkapalo at litid ko'y napunit, nasaan ka ng Enga panahong iyon? Anong karapatan mong sabihing ikaw ang ama ko? Anong karapatan mong sabihing ikaw ang aking ama? Sa anak, ikaw, ano ang gusto mo? Basta't kaya kong tuparin, mababayaran kita. Long Yao, ang sinabi ni Shiba, ay totoo? May saksi at ebidensya. Maraming beses sinubukan ni Long Yao patayin si Qianshiba. Kung wala ang aking proteksyon, namatay na sana si Qianshiba. Suwail na anak. Suwail na anak. Noong retirada sa aking likuran, ang daming kasuklam-suklam na ginawa mo. Ikulong siya sa impyernong walang hanggang pagdurusa, walang pagpapalaya, habang buhay doon. Ama, ganun ka ba kabagsik? Ako ang mabagsik, impyerno ng walang hanggan. Pag-isipan mo ito. Ama, ilang taon na? Kung hindi ka tumangging magbitiw, nangyari kaya ito? Ama, matanda ka na. Panahon na para magpasa ng kapangyarihan. Suwail na anak. Suwail na anak. May tao ba dyan? Alisin siya. Ama, huwag mo akong sisihin kung maging bastos ako. Mula ngayon, magpapalit ng may-ari ang palasyo ng dragon. Ha ha ha. Mabuti. Mabuti. Mukhang kailangan kong maglinis ng bahay ngayon. Sige, sige. Aking mabuting ama. Itay, sa akala mo ba'y hindi ko alam na nasa iyo ang kampanilya ng emperador ng silangan? Itay, huwag mong kalimutan na ako'y anak mo. Ang lahat ay nagtutulungan at nag-aawatayan. Iyong itinuro sa akin iyan. Ha ha ha. Kahit wala sa akin ang kampanilya ng silangan, tiyak kitang lulupigin. Huwag mong limutin. Ako ang nagturo sa iyo ng iyong kakayahan. May pagkakataon ka ba? Hindi kita kayang talunin. Ngunit kasama nila, mga dragon ng hangin, ulan, kulog at kidlat. Pangahasang pagtataksil mo sa akin. Paano mo nasabing pagtataksil? Itay, patanda na kayo. Ako ang magiging hari ng palasyo ng MGA Dragon. Sasama ako sa'yo. Ngunit hindi para tulungan ka. Nais ko lang siyang patayin. Patayin mo na ako, Itay. Ngunit bago mo ako patayin, maaari mo ba akong yakapin muli? Mula pagkabatay, napakahigpit mo sa akin. Hindi ko naramdaman ang iyong pagmamahal sa akin. Maging pagpatay o pagkakakulong mo man sa akin. Itay, yakapin mo na ako muli. Bilisan natin, hindi tayo katapat niya. Ipaglaban ka sa akin. Mas gugustuhin kong ipagkanulo ang mundo kaysa ako'y ipagkanulo nito. Wala nang makakatigil sa akin ngayon. Sa loob ng 1,000 taon, ako lamang ang nakarating sa rurok ng karangalan. Ha 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 ha. Hayaan mo na silang tumakas. Wala yon.
Babalikan ko kayo kapag natapos na ako sa Dragon Palace. Shiba, nais kong bawiin ang Dragon Palace. Longyue, hindi natin siya kayang talunin at ayaw kong bawiin ang Dragon Palace. Sa palagay mo ba papatayin tayo ni Long Yao? Kung hindi natin siya papatayin, habang buhay tayong mabubuhay sa takot. Ano PA ang saysay ng buhay natin? Kahit hindi mo isipin ang sarili mo, ang MGA kapatid nating sina Shiki, hindi mo ba sila naisip? Sa palagay mo ba hindi tayo mahahanap ni Long Yao o ang MGA kapatid natin? Gusto mo bang maging katulad natin sila, magtago habang buhay? Patay na ang Dragon King, kailangan nating pag-usapan ang susunod na hakbang. Si Long Yao na ang hari ng palasyo ng dragon. May iba PA ba tayong pagpipilian? Hindi natin susundin si Long Yao. Pinatay PA niya ang sariling ama. Kung susunod tayo sa kanya, hindi natin alam kung paano tayo mamamatay. Ano sa palagay mo ang dapat nating gawin? Makiisa kay Shiba para lumaban. Siya at si Longyue naghahanda para ipaghiganti ang Dragon King. Sumama tayo sa kanila. Nandito ka na pala, Shiba. Kung payag ang lahat, bubuo tayo ng alyansang laban kay Long Yao. Si Shiba ang magiging pinuno ng alyansa. Sumasang-ayon ako. Ako rin. Kuya, hindi ako salungat. Ano na ang antas ng iyong kasanayang panlaban? May kakayahan ba tayong makipagsabayan kay Long Yao? MG Ginoo, ang tagal nating hindi nagkita, nakarating na si Chen Shiba sa Innate Realm. Perpekto, isang hakbang na lang sa Unity of Nature and Man. Hindi ko pinag-aalinlangan ang kakayahan ninyo. Akala namin pagsasalita lang ang alam ninyo. Kung hindi kayo naniniwala, sumama kayo sa akin. Mga Ginoo, panooring mabuti. May MGA tanong PA ba? Wala na. Magtulungan tayo ngayon para gumawa ng plano ng labanan. Ilang tao na ang nasa atin? 3 pamilya, mga 3,000 katao ang maximum. 3,000 katao. Mabuti? Mga pamilyang Song at Zhao ang gagawa ng armas para sa supply ng MGA armas. Ang pamilyang Sun ang magiging unang hanay para bantayan ang MGA galaw ng Palasyo ng Dragon. I-report agad ang anumang kilos ng palasyo. Gawin ang lahat ang inyong tungkulin. Magsipaghanda na tayo. Opo. Ken Shiba, lumapit ako sa'yo. May sasabihin ako tungkol kay Long Yao. Long Yao. Sa pagkakaalam ko, ang celestial level martial arts niya hanggang pangalawang antas lang. Di niya matawid ang ikatlong antas. Ngayon, sinipsip niya ang kapangyarihan ng Dragon King. Di ko alam kung anong antas na ito. Kaya nung huling laban sa Dragon King, yung sword light na ginamit niya ay sariling teknik niya. Hindi teknik ni Long Yao yon. Dragon Overlord yon. Dragon over the world. Pero di ko alam kung bakit di niya ginamit nun. Tungkol pala sa Earth level martial arts, may bago akong naisip. Pupunta ako bukas ng umaga, sabay tayong mag-practice. Sige, walang problema. Matulog ka ng maaga. Di ko alam kung paano haharapin ka. Tita ba ang itatawag ko sa'yo? O kung ano ang tawag mo dati sa akin, tawagin mo na lang gaya ng dati. Sana hindi tayo magkadugo. Kumusta ka na ngayon? Ang internal organs, mas transparent ngayon kaysa dati. Magsimula na tayo ng formal. Narinig kong gustong magrebelde laban sa akin. Mga walang hiya kayo, laban sa akin. Ang lakas ng loob, kaya hindi ko kayo papatayin ngayon. Titingnan ko, mga walang kwentang bagay, kung gaano kahusay ninyong magtulungan. Long Yao, huwag kang magmalabis. Wala akong kailangan. Sabihin mo kay Ken Shiba, naghihintay ako sa Dragon Palace. Ano nang nangyayari? Shiba, pinatay ni Long Yao si Master Sun. Shiba, hindi na namin kayang tulungan ka rito. Nakita niyo ang nangyari kay Master Sun. Ikaw? Master Song, okay lang. Naintindihan kita. Shiba, nandito lang ako palagi para sa'yo. Kaya mong talunin si Long Yao. Pero walang pag-asa laban sa makalangit na kaharian. Ngunit ang lihim na teknikong inihanda ko, maaaring gumana ang mapanganib na plano. Kung hindi kayang talunin ni Ken Shiba, talagang pupuksain ko siya. Mamamatay ako kasama ni Long Yao. Talagang matatalo natin siya. Pwede mo akong kwentuhan tungkol sa nanay ko. Kilala siyang magandang dilag, mahilig siyang tumawa at sa MGA Bulaklak at mabait siya sa lahat. Naalala ko nung bata PA ako. Naku, ang ganda-ganda. Hoy,
Taga saan ka, bata? Bawal na lugar ito ng palasyo ng dragon. Tito, hindi ko sinasadyang lumapit. Nawala kasi ako rito. Hindi ko na mahanap ang uwi. Umalis ka na. Bakit ang MGA tao sa palasyo ang gagaspang? Nambubura PA ng bibig? Hoy, susuntukin kita kapag hindi ka tumigil. Bakit niyo ginigipit ang bata? Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Tingnan nga kita. Okay lang po, ang ganda-ganda nyo. Tapos na ba kayong magbatian? Taga saan ka, impokrito? Huwag nyo pong pagalitan si tita. Ang sama nyo pong tito. Bastos. Hoy, ikaw. Nako, ang galing-galing nyo po. Pwede mo ba akong turuan? Tuturuan kita paglaki mo. Gusto mo bang makita ang nanay mo? Timik. Ana. Hets ko ang huli nung nagpak na inwan kita ng ina mo. Ang huli nga pamanan niya. Ang teknik kang ito. Kahit yung ama mo'y walang alam. Tandaan mo. Huwag pumatay ng kinosenteng tao. Ngayon ay may karapatan na tayo na makipagtagisang kay Long Yao. Bumalik na tayo. Inaantay na namin kayong MGA tanga. Tigil ang kakasatsat. Gawin na natin ito. Bakit kayo nagmamadaling mamatay? Ako na ang gagawa nito para sa inyo. Shiba, okay ka lang ba? Ayos lang ako, umalis ka muna. Shiba, okay ka lang ba? Shiba, Talunan ka? Gusto mo pang lumaban? sasabayan kita. Napakaikli ng panahon para makakuha ng ganitong kapangyarihan. Napakababa mo. Tingnan natin kung may tutulong PA sa'yo. Shiba? Shiba? Ito ang minanang elixir ng pamilya namin. Ang Magic God Pill. Ang Magic God Pill? Handa ka na? Oo. Ilang taon ko nang itinatago ang tunay kong pagkatao. Ngayon na, wawakasan na kita para sa ikabubuti. Isa na namang mamamatay dahil magkasundo kayong dalawa. Pagpapalain ko kayong sabay. Ako na ang bahala. Kaya pala puno ng varicose veins ang MGA binti mo. Ha. Mukhang may lihim ka palang kayamanan. Pero ang susunod, hindi ko alam kung seswertehin ka PA. Shiki. 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 Kienshiba, hanggang dito na lang ang paghihintay ko. Ang pinakamalaking pangarap ko ay yumaman ng husto. Tulungan mo akong matupad ito.
Pwede bang tawagin kitang Chen Shiba? May nakuhang gintong oportunidad, bunsong kapatid. Babae rin ako, takot din ako sa lamig. Narito ako para samahan si Shiba. Baka may mangyaring masama sa kanya. Shiba, kitang-kita ang sipag mo. Gusto kong maging swerte mo. Ayos ka lang ba? Alam kong kaya mo ito. Shiki, Tama na ang drama. Ikaw naman ang susunod. Hindi ko inasahang isang anak sa labas ang makapagpapanumbalik ng kataas-taasang buto. Ito'y talagang hindi sinasadya. Chen Shiba, hindi mo na kaya pang magtiis. Kung magpapatuloy ka ng ganito, ang iyong punong espiritu ay mawawasak kasabay ng iyong katawan. kung hindi mapapaalis si Long Yao, mamamatay ang lahat ng tao sa mundo. Isang nanghihina ng espiritu na malapit ng mawala. Anong magagawa mo laban sa akin? Yamang pinili mo na, ako'y iyong katigan. Anong ginagawa mo, Long Yue? Sinabi kong ipagtatanggol kita. Ngayon, iaalay ko sa iyo ang sakripisyo upang tulungan kang abutin ang rurog na antas. Hindi, napakaraming tao ang namatay para sa akin. Ayaw kong magsakripisyo ka, PA, para sa akin. Shiba, tama ka. Kung ang mundo ay puno ng pagbabago at hindi magkakaroon ng kapayapaan, ito na lang ang magagawa ko para sa iyo. Hindi. Parang narinig ko na ang pangalang Long Yue. Shiba, nais kong bawiin ang palasyo ng dragon. Kung hindi tayo magkadugo, sana'y perpekto na sana. Kaya mong talunin si Long Yao. Ito na lang ang magagawa ko para sa'yo. Hindi ko inaasahan iyon. Ang lakas pala ng dating mo. Sunod-sunod na tao ang nag-alay ng buhay para sa iyo. Magdesisyon na tayo. Sige, tingnan natin kung kaya mo. Sandali, nagkamali ako. Aminado akong mali ako. Pagkatapos ng lahat, magkapatid tayo sa Ama. Hindi mo na kailangan akong patayin. Ibibigay ko sa iyo ang trono. Nakikiusap ako. Patawarin mo ako. Alam kong nagkasala ako. Pasensya na. Tenger, maging mabuti ka. Wala na si Inay. Mabuhay kang maayos. Shiba, huwag mo akong kalimutan.